Sa pagdiriwang kamakailan ng Panagbenga Festival sa Baguio City, bukod sa kanilang Grand Float Parade, ang isa sa pinakainabangan at nagbigay aliw lalo na sa mga bata, ang mascot na nagtatanghal sa kalsada. Si Pikachu na magiliw na sumasayaw-sayaw at kumakaway-kaway sa mga turista. Ang cute-cute po niya. Gusto ko po siyang iuwi nung nakita ko siya dito sa Session Road na nagpaparade. Maraming mga tao, especially mga bata na napapasaya niya. Yung mga turista po, pinupuntahan siya. Pero sa kalagitnaan ng kanyang performance sa katirikan pa man din ng araw, si Pikachu bigla na lang nahimatay. Hala, Pikachu nahimatay. Pikachu is no longer able to battle. Dinala niyo ba siya kay Nurse Joy? Anyari? May nadaanan po kaming grupo na sumisigaw po ng medic. And bigla po kami napahinto. And hinahanap po namin kung sino po yung nanghihingi ng tulong. And sinabi nga po nila, si Pikachu. Napasigaw po kami. Nag-alala po dahil unang-una po yung init po ng araw na yun. At yung ulo niya po yung tumama. Who's that Pokemon? Agaw eksena sa Panagbenga sa Baguio City, ang mascot ni Pikachu. Akalain yung sa gitna ng parada, siya'y hinimatay. Ang tao sa likod ng masayahin at cute na Pikachu character, ang tubong Baguio City, ang 22 anyos na si Regil. Umaga nitong February 25 nung kinumisyon si Regil na maging isa sa mga mascoteer sa Panagbenga Festival. Mula 6 a.m. po hanggang 9 a.m. suot-suot ko na po yung Pikachu na costume. Since marami pong turista nung parade po na nakakakilala po kay Pikachu, mas kinailangan ko pong mag-exert ng effort para po pasayahin yung mga tao. Pero makalipas ang 3 oras, Umiikot na po yung paningin ko, nahihilo na po ako, so nahirapan po huminga. Dahil na rin po, sa loob po kasi ni Pikachu, since inflatable nga po siya, mas nadodoble po yung init sa loob tapos wala pong nagsa-circulate na hangin. hanggang si Regil tuluyan ng nag-collapse. Nawalan na po ako ng malay. Agad naman daw dinala si Regil ng medic team sa ospital. Dalhin daw si Pikachu sa Pokemon Center. Natatawa po ako pero parang iniisip ko na medyo insensitive po sila sa part na yan. Nahimatay po ako pero parang ginagawa po nilang katatawanan yung nangyari. Ang pagmamaskot, racket daw talaga ni Regil para tustusan ang kanyang pag-aaral. Junior high school na siya ngayon sa ALS o Alternative Learning System. Gusto ko pong suotin si Pikachu kasi pag suot ko po siya parang masaya lang po kasi pag tinitignan ko po yung itsura ni Pikachu, nakangiti po, tas ang cute-cute niya po. Sa pamagitan daw kasi nito, nakakalimutan niya ang kanyang problema. Mag-isa na lang daw kasi siya sa buhay. Nung namatay po yung lola ko, feel ko po wala na pong direction yung buhay ko. Naging malaking factor po yung pagmamaskot since nadidistract po ako. Habang nagmamaskot po ako, napapasaya ko po yung ibang tao. Pag suot ko po yung mascot ko po, feel ko po iba po akong tao na okay lang po ipakita yung like makulit na side ko. Pero hindi raw ito madali. Manipis kasi ang hangin kapag suot na niya ang costume. Kalbaryo, lalo na kung magtatanghal siya sa katirikan ng araw. Nakakangalay po, nakaka-drain sa physical strength. Total po na kinikita ko which is 600 to 700 kada perform po. Naghahati po kami nung may-ari po since parang yun po yung rental ko po dun sa mascot po. Hindi po siya enough po. May days po na hindi po ako nakakakain or isang beses lang po ako sa isang araw nakakakain. Hindi raw dapat si Regil ang magpo-perform nung araw na yon. Pero dahil pagod daw ang kanyang handler na dapat sana'y nagsuot ng costume, siya na ang humalili rito. Hanggang sa kalagitnaan nga ng kanyang pagsasayaw, si Pikachu na low-bat. Yung naging findings po sa akin is na over-fatigue daw po ako. Tapos regarding po sa likod ko, may muscle strain daw. Since nga wala po akong pera, hindi na lang po pina-admit. Para makasigurong ayos na ang kondisyon ni Regil, sinamahan siya ng aming team na magpa-check up. Una, mainit nung time na yon, tapos mainit din sa loob ng mascot, kulang ng hangin. Yung duration ng work niya, which is 3 to 4 hours in a day. Minsan, sumusobra pa, madami rin daw kasi siyang hinahabol for school purposes.
prices. Meron din kasi siyang iniinda na back pain. Because of the size and the figure of the mascot, mas mahirap kumilos at gumalaw because of limited movement. Hindi sufficient ang supply of oxygen and airflow. Dapat hydrated siya before wearing the mascot. Dapat before he wear the mascot, nagkaroon siya ng proper suit na hindi siya magiging affected by perspiration. Lalo na pag ang pawis ay papunta sa mata. More oxygen is required and more cooling is needed. Paalala ng mga eksperto, ngayong umiinit ng panahon, mag-ingat, lalo't pwede tayong tamaan ng heat stroke. Pag ikaw ay mabilis magpawis because of heat, manghihina ka. So, dapat proper ang hydration. Tsaka yung tubig, hindi dapat may halo sana. For example, may sugar, lalo tayong mag-uuhaw niyan eh. So, hanggat maaari sana yung plain water. Dahil wala pang racket, nagbigay muna kami kay Regil ng tulong pinansyal. Kapag fully recovered naman na po ako, may balak pa rin naman po akong bumalik sa pagsusuot po ng mascot. Ngayong tag-init, siguraduhing laging malakas at hydrated. Dahil kahit paakala mo, meron kang superpowers. Wala yang panama sa nakakakuryenteng init ng panahon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.